balikan muna natin ang mga pangyayari. September 30. Isang minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Biglang yumanig ang lupa sa Cebu. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng gabi at libo-libong buhay ang nawasak. Wala kay parang dito sa among tanawon ha. Salamat, ma'am. Magnitude 6.9 ang lindol na nagpadapa sa Hilagang Cebu. Isa sa pinakamalubhang apektado ang Bugos City. Na pinakamalapit sa sentro ng pagyanig. Wasak ang maraming gusali. Punit ang mga kalsada. Ang mga residente balot pa rin ng takot at pangamba. So dito sa bayan ng Bugo, lahat ng mga barangay, 29 barangays ay affected nung paglindol. At sa pinaka-poblasyon, makikita natin yung extent ng damage. Marami sa mga structures na ito ay mga sementado at nakikita nga natin na nagkanda pitak-pitak ang marami sa kanila. So bukod sa walang kuryente, hindi pa talaga makabalik ng bahay yung mga kababayan natin dito dahil sa delikado. Baka magkaroon pa ng aftershocks. Hindi pa raw nakararanas ng malakas na lindol ang mga kababayan natin sa lugar na ito. Grabe ang yanig. Pagyanig. Oo, as in, ang yanig niya, first time pa namin na-try to ganito eh. Same, kahit na at my age, ever since, ngayon lang talaga. Nagkalindol dito. Grabe. Yung sa Bohol, nakadama kami dito, pero hindi. Mahina lang. Oo, mahina lang. Di katulad that one. Tila malayo pa ang kanilang lalakbayin bago muling makabangon. Di ko alam anong gagawin, saan mag-start. Kasi yung sa tindahan din namin, doon yung first namin, income talaga. Nasira din. Di ko talaga alam kung saan kukuha talaga. Alos wala. Tapos ang hirap-hirap pa ngayon. I just try to keep myself strong, pero babagsak talaga, wala talaga. Gabi tumama ang lindol. Kaya marami sa mga kababayan natin ang nagpapahinga na sa kanilang mga tahanan. Sa isang kisap mata, bumaliktad ang kanilang daigdig. Sa gitna ng takot at gulo, isang nakapanlulumong eksena ang sumambulat. Matapos ang lindol, dali-daling umuwi galing trabaho ang isang ama. Pero ito na ang kanyang inabutan. Marami pang bayan ang patuloy na nagdurusa at nagluluksa pagkatapos ng lindol. Sa Daan Bantayan, isang istrukturang mahigit isang siglo nang nakatayo ang nawasak at halos tuluyan ng gumuho.
Ito yung simbahan ng Daan Bantayan, yung Shrine of Santa Rosa de Lima. Nasira nung lindol, bumagsak itong buong harapan niya. So 167 years old na itong simbahan na ito. Dati na rin nasira nung bagyong Yolanda, natuklap daw yung bubong. Pero ngayon, ito na siguro yung pinakamatinding pinsala na inabot niya, sabi ng mga tao dito. So malaking challenge ito kung paano siyang i-restore dahil sa malaking bahagi siya ng buhay ng komunidad. Sa San Remigio, bumuka ang lupa sa gitna ng mga bahay sa isang bukid. Ito po ba yung lumubog? Lalim pala. Ay, laki. So ito ay isang dambuhalang sinkhole na lumitaw dito sa San Remigio pagkatapos ng lindol. Halos kainin na itong bahay na ito. Kung titingnan natin yung bato, yung puti na yan, parang indikasyon na gawa sa limestone itong paligid. Kaya posibleng mahina na yung bato dahil sa ulan o sa groundwater. At dahil sa pag-uga, tuluyan na itong lumubog. Mula dito sa kinatatayuan ko, hindi ko na makita yung pinakailalim niya pero talagang malalim. Saan man tumingin, daang-daang pamilya ang sumisilong sa mga trapal. At naghihintay sa tabi ng kalsada para maabot ng tulong. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.